Ang tagpo ng pelikula ay nakatakda sa malayong hinaharap. Sa simula ng pelikula, may isang tinig na nagsasalaysay tungkol sa pinakamatinding digmaan na naranasan ng sangkatauhan sa kasaysayan, tinatawag itong 60 Minutes War. Isang digmaan na tumagal lamang ng 60 minuto ngunit winasak ang kalupaan ng mundo, na nagresulta sa pagbabago ng mga kontinente. Ang kakaunting natirang mga tao ay bumuo ng mga gumagalaw na lungsod na tinawag na traction cities, mga lungsod na kayang umusad sa pamamagitan ng mga gulong. Nang dumami ang ganitong mga lungsod, nabuo ang isang sistemang tinawag na municipal Darwinism. Ayon dito, maaaring manghuli ng mas maliliit na lungsod ang mga mas malalaking lungsod, na tinatawag na mga predators, upang kunin ang kanilang mga yaman para sa kaligtasan. Sa simula ng pelikula, isang babae na may takip sa mukha ang nakamasid sa kabundukan gamit ang kanyang teleskopyo. Nakikita niyang papalapit sa kanya ang dambuhalang lungsod ng London, kaya't dali-dali siyang tumakbo pabalik sa kanyang bayan na tinatawag na Salzhacken. Planong kainin ng dambuhalang lungsod ng London ang Salzhacken. Nang malaman ng mga opisyal ng bayan ang paparating na panganib, pinakilos nila ang lahat. Pinaandar ang mga makina, at sa loob lamang ng ilang segundo, nagbago ang anyo ng buong bayan at naging isang sasakyang handang tumakas. Habang tinatangkang tumakas ng Salzhacken, mabilis itong hinabol ng London. Sa loob ng London, maraming mamamayan ang nasisiyahan sa panunood ng habulan, at nagsisigawan sila upang ipanalo ang kanilang lungsod. Ang Lord Mayor ng London ay si Magnus Crome, na nag-utos sa mga operator kung anong mga hakbang ang dapat gawin. Ginawa ng mga taga-Salzhacken ang lahat upang makatakas, ngunit sa huli ay nahuli rin sila sa ilalim ng utos ni Crome. Take the shot. Nilamon ng lungsod ng London ang bayan ng Salzhacken. Sa loob ng London, makikita ang iba't ibang istruktura. May mga museo na nagtatampok ng estatwa ng mga minions, na tinuturing nilang mga Diyos ng Amerika. Ipinapakita rito na matapos ang 60 Minutes War, iba-iba ang naging interpretasyon ng mga tao sa nangyari. Si Tom Natsworthy ay isang mababang ranggong apprentice historian ng London. Nagtatrabaho siya sa museo ng lungsod. Isang araw, si Catherine Valentine, anak ng Deputy Lord Mayor na si Thaddeus Valentine, ay naghihintay kay Tom para sa isang araling pangkasaysayan. Na-late si Tom, ngunit hindi tulad ng ibang mga nasa mataas na antas, mabait at magalang si Catherine sa kanya. Naglakad-lakad silang dalawa sa museo, tinitingnan ang mga lumang gamit tulad ng mga smartphone at computer. Nang magtanong si Catherine tungkol sa 60 Minutes War, ipinakita ni Tom ang isang lumang video ng digmaan na nakuha niya mula sa isang hard drive. Ipinaliwanag niya na isang quantum energy weapon na tinatawag na Medusa ang ginamit sa digmaan, at ito ang dahilan kung bakit nawasak ang mundo. Idinagdag pa niyang madalas nawawala ang ilang bahagi ng mga lumang sandata sa museo. Dahil hindi siya pinapakinggan ng kanyang mga nakatataas, itinago niya ang ilang bahagi ng sandata sa sarili niyang locker upang hindi manakaw. Habang nag-uusap sila, palihim silang pinakikinggan ni Herbert, ang nakatataas kay Tom. Dahil dito, ibinaba niya si Tom sa mas mababang antas ng lungsod, ngunit sinamahan siya ni Catherine. Samantala, pinapaalis na ng mga taga-London ang mga tao mula sa Salzhacken upang sirain ang kanilang bayan. Pinayagan silang magdala ng mga personal na gamit ngunit mahigpit na ipinagbawal ang mga sandata. Gayunman, nakapagpuslit ng kutsilyo ang babaeng may scarf. Dumating sina Tom at Catherine sa pinakamababang bahagi ng lungsod kung saan sinusuri ang mga taga-Salzhacken. Ang kanilang trabaho ay kolektahin ang mga elektronikong kagamitan ng Salzhacken. Namangha si Tom nang makakita ng isang napakaganda at mataas na uri ng toaster. Dumating si Deputy Lord Mayor Valentine at pinuri si Tom sa kanyang kaalaman sa teknolohiya. Habang nag-uusap sila, isang manggagawa ang nagdala ng lumang aparatong nukleyar at iniabot ito kay Valentine. Nakaramdam ng kaba si Tom sa paraan ng pagsalita ni Valentine tungkol sa nukleyar. Habang abala si Valentine sa pakikipag-usap, lumapit ang babaeng may scarf at sinaksak siya sabay sabi, para ito sa nanay kong si Pandoresio.
Nabigla si Valentine nang marinig ang pangalan. Bago makagawa ng isa pang saksak ang babae, pinigilan siya ni Tom at hinabol habang tumatakas. Pareho silang napunta sa lumang bayan ng Salzhaken, na ngayoy sinisira na. Nakaya na nilang makalampas sa mga demolisyon at makarating sa basurahan ng lungsod. Nahulog ang babae sa chute, ngunit nahawakan siya ni Tom. Doon niya nakita ang malaking peklat sa mukha ng babae. Ipinakilala ng babae ang sarili bilang si Hester Shaw at sinabi niyang pinatay ni Valentine ang kanyang ina, bago niya bitawan ang kamay ni Tom at mahulog sa chute. Dumating si Valentine at tinanong ni Tom ang tungkol kay Pandora Shaw, ngunit bigla niya itong itinulak sa chute kasunod ni Hester. Nang dumating si Catherine, nagkunwari si Valentine na walang alam. Samantala, nagising si Tom sa isang hindi kilalang lugar, walang malay at ninakawan ni Hester ng pera. Pagkagising niya, sinundan niya ito, ngunit galit si Hester dahil sinira ni Tom ang plano niyang inihanda sa loob ng 6 na buwan, ang pagpatay kay Valentine. Nakiusap si Tom na tulungan siyang makabalik sa London dahil iyon ang kanyang tahanan, ngunit hindi siya pinansin ni Hester at nagpatuloy sa paglalakad. Sa London, galit na galit ang Lord Mayor kay Valentine dahil dinala niya ang lungsod sa Europa, dahilan kung bakit nauubusan na sila ng pagkain at tubig. Binanggit ni Valentine ang kanyang proyekto sa enerhiya at sinabi na iyon lamang ang makapagliligtas sa London, ngunit nagdududa ang Lord Mayor sa kanyang plano. Kinagabihan, nagpapahinga sina Hester at Tom nang bigla silang salakayin ng mga mangangaso mula timog, na nanghuhuli ng mga tao. Isang matandang mag-asawa na may sasakyang umaandar sa lupa ang tumulong at iniligtas sila mula sa mga mangangaso. Binigyan pa sila ng maliit na silid para makapagpahinga. Nasugatan si Hester habang sinusubukang iligtas si Tom mula sa mga mangangaso kanina. Nilinisan at binalutan niya ang kanyang sugat bago mahiga. Maya-maya, ikinwento ni Hester kay Tom na ang kanyang ina, si Pandora Shaw, ay isang arkeologong mahilig maghukay ng mga lumang teknolohiya. Malapit silang magkasama ni Valentine, na laging interesado sa mga natutuklasan ni Pandora. Hanggang sa isang araw, nakahukay si Pandora ng isang bagay na gustong-gusto ni Valentine, ngunit ayaw niya itong ibigay sa kanya. Noong araw na iyon, pinatay ni Valentine si Pandora at hiniwa ang mukha ni Hester. Binanggit din ni Hester ang kwintas na ibinigay sa kanya ng kanyang ina bago siya pinatakbong palayo. Isang luha ang dumaloy sa kanyang pisngi matapos niyang ikwento ang lahat. Samantala, sa London, binisita ni Valentine ang binagong St. Paul's Cathedral kung saan niya palihim na ginagawa ang sandatang nuklear na tinatawag na Medusa. Ang mga nawawalang lumang teknolohiya sa museo ay ninakaw pala ni Valentine para sa proyektong iyon. Napagtanto niyang unti-unti nang nawawala ang maliliit na lungsod na pinupuntirya nila, kaya malapit nang mawalan ng pagkain at yaman ang London. Dahil dito, balak niyang salakayin ang hindi gumagalaw na kaharian ng Shanguo, isang anti-traction na lungsod na may sapat na yaman para sa London sa loob ng daan-daang taon. Ngunit mahigpit na pinoprotektahan ito ng shield wall, kaya gusto ni Valentine na likhain ang Medusa upang sirain ang shield wall at sakupin ang lungsod. Pagkatapos, nakarinig si Valentine ng balitang may natagpo ang cyborg sa dagat malapit sa isang maliit na bayan. Pinuntahan niya ito matapos sabihin ng isa sa kanyang mga kasamahan na magagamit ito upang patayin si Hester. Nakakulong sa isang sisidlan ang nilalang at sinabi kay Valentine na nilabag ni Hester ang pangakong ibinigay niya rito, kaya gusto niya itong patayin. You've been hunting her, haven't you? Hunting Hester Shaw. Why? She broke her promise. I will kill her. Dahil dito, pinalaya ni Valentine ang cyborg. Samantala, binisita ni Catherine, ang kaibigan ni Tom na si Beves upang tanungin kung ano ang itinatago ng kanyang ama. Alam ni Beves na itinulak ni Valentine si Tom sa chute.
Halos hindi makapaniwala si Catherine hanggang sasabihin ni Beves na may lihim na proyekto rin ang kanyang ama. Kapalit ng impormasyong iyon, inalok niya si Beves na ipapakita ang lumang teknolohiyang ipinakita sa kanya ni Tom sa simula ng pelikula. Samantala, mahimbing pa ring natutulog si Hester sa sasakyan ng mag-asawa nang gisingin siya ni Tom. Sinabi niyang tumungo na patimog ang sasakyan, kaya napagtanto nilang nagsinungaling sa kanila ang mag-asawa. Nakakita si Tom ng daan palabas sa ilalim ng sahig. Ngunit hindi makatalon si Hester dahil sa kanyang sugat. Tumanggi si Tom na iwan siya, kaya pareho silang nahuli. Ginawang bihag sila at ibinenta sa isang auction ng mga alipin sa isang bayan. Halos mabili na si Hester ng isang lalaki nang biglang may babaeng mula sa karamihan ang nagsabing siya ang kukuha kay Hester. Nakilala siya ng auctioneer bilang isang kriminal at kasapi ng Anti-Traction League, si Anna Fang. Malapit siyang kasamahan ng pinuno ng Shanbo na si Quan, at naroon siya upang iligtas si Hester. Pinatay niya ang auctioneer sa isang putok at sinabihan sina Tom at Hester na tumakbo. Shut up and run. Ngunit hindi sila nakalayo dahil biglang dumating ang cyborg na gustong patayin si Hester, si Shrike. Nakilala siya ni Hester, at habang tumatakas sila, halos maabutan na sila ni Shrike, ngunit muling iniligtas sila ni Anna. Pinasakay ni Anna ang dalawa sa kanyang airship. Dahil sa pagkamausisan ng dalawa kung bakit sila hinahabol ni Shrike, ipinaliwanag ni Hester kung paano niya nakilala si Shrike. Matapos patayin ni Valentine si Pandora, natagpuan siya ni Shrike at pinalaki bilang sariling anak. Tinuruan siyang mabuhay at inalagaan. Si Shrike na lamang ang natitirang cyborg pagkatapos patayin ang lahat ng katulad niya. Isang araw, sawang-sawa na si Shrike na makita si Hester na malungkot, kaya gumawa siya ng exoskeleton para baguhin din si Hester bilang cyborg at upang hindi na rin siya kailanman makaramdam ng lungkot. Nangako si Hester na papayag siya, ngunit natuklasan niya ang kinaroroonan ni Valentine kaya tumakas siya at iniwan si Shrike. Dahil doon, sinundan siya ni Shrike upang patayin siya dahil sa pagsuway sa pangako. Nagulat si Tom sa narinig na kwento. Dinala sila ni Anna sa Airhaven, isang lungsod sa Himpapawid, kung saan nakilala nila ang iba pang kasapi ng Anti-Traction League. Alam na nila ang kahina-hinalang mga gawain ni Valentine at koneksyon nito kay Pandora, kaya kinuha nila si Hester upang alamin pa ang totoo. Ikinwento ni Hester ang tungkol sa kahon na kinuha ni Valentine at dahilan ng pagkamatay ng kanyang ina. Habang pinag-uusapan nila ito, naalala ni Tom ang sandaling may manggagawang nag-abot kay Valentine ng lumang teknolohiya mula sa 60 Minutes War. Doon niya napagtanto na balak ni Valentine na muling buhayin ang Medusa, ang sandatang nagwasak sa mundo ilang siglo na ang nakararaan. Sinabi niya sa lahat na ang kahong iyon ay ang computer core system na magpapagana sa quantum energy weapon na Medusa. Ang tanging paraan upang mapahinto ang sandata ay ang crash drive, isang uri ng susi na kayang pigilan ang firing sequence ng Medusa. Samantala, sa London, sinabi ni Herbert kay Valentine ang tungkol sa lumang teknolohiyang itinago ni Tom sa sariling locker nito. Agad niyang ipinadala ang kanyang mga tauhan upang kunin ang mga kagamitang iyon. Sa parehong oras, dinala rin ni Catherine si Beves sa museo ngunit napansin nilang ninakaw na ang mga kagamitan ni Tom. Ipinakita ng tagapangasiwa ng museo sa kanila ang isang lihim na daan patungo sa St. Paul's Cathedral upang makita mismo ni Catherine at Beves ang proyekto ni Valentine. Pagdating nila sa itaas ng simbahan, nakita nila ang isang napakalaking makinang tinawag ni Valentine na Medusa. Tapos na ito at handa nang gamitin sa pag-atake. Nagtago sila sa likod ng pader at narinig si Valentine na pinaplano ang pag-atake sa Shanguo. Dumating ang kasalukuyang Lord Mayor at iniutos sa mga gwardya na arestuhin si Valentine dahil sa iligal niyang eksperimento. Ngunit hindi gumalaw ang mga gwardya, ipinapakitang sila'y nasa panig na ni Valentine. Sa huli, pinatay ni Valentine ang Lord Mayor habang nanunood si Catherine na takot na takot. Sa Airhaven, biglang namatay ang mga ilaw, at dumating si Shrike na hinahanap si Hester. Nagkaroon ng kaguluhan at nagliyab ang buong lungsod.
Tumakas sina Tom at Hester mula kay Shrike, ngunit nakipaglaban ito sa mga miyembro ng Anti-Traction League at kalaunan ay nahabol silang muli. Halos patayin na niya si Tom nang magmakaawa si Hester na huwag niya itong saktan. Nang makita ni Shrike na umiiyak si Hester para kay Tom, napagtanto niyang natagpuan na ni Hester ang taong minamahal niya at masaya na siya. Ibig sabihin, hindi na kailangang gawin siyang cyborg. Malubhang sugatan si Shrike ngunit iniabot niya kay Hester ang kwintas na ibinigay ni Pandora bago siya namatay. Release you from your promise. Si Hester, Tom, at ang mga miyembro ng Anti-Traction League ay nagtungo sa lungsod ng Shanguo. Nakilala nila ang gobernador na si Quan at sinabi sa kanya ang plano ni Valentine. Iminungkahi ni Anna na tulungan silang ilunsad ang puwersa ng anti-tractionist laban sa London, dahil kapag unang umatake ang London, maliit ang tsansa ng kaligtasan ng Shanguo. Inutusan ni Quan ang kanyang mga sundalo na salakayin ang London bago sila atakihin. Tumutol si Tom, sinasabing hindi dapat parusahan ang mga inosenteng taga-London dahil sa kasalanan ni Valentine. Sagot ni Quan, kung may iba pang paraan para ipagtanggol ang kanyang lungsod, gagawin niya ito. Nagsimula na ang lahat na maghanda para sa labanan habang lumayo si Tom, galit at naiinis sa sitwasyon. Habang nagdarasal sina Hester at ang miyembro ng Anti-Traction League na si Satya, napansin ni Hester na ang kwintas na iniwan ng kanyang ina ay may lamang crash drive. Agad silang tumakbo ni Tom kay Anna upang sabihin ang natuklasan nila. Ngunit sa oras na iyon, inilunsad na ni Valentine ang unang pag-atake sa shield wall gamit ang Medusa, na bahagyang winasak ang pader. Nagdulot ito ng kaguluhan sa Shanguo, maraming tao ang natumba dahil sa lakas ng pagsabog. Pagkatapos ng unang pag-atake, iniutos ni Valentine na i-recharge ang system para sa pangalawang pagsalakay, ngunit kailangan ng oras bago ito magawa. Matapos makuha ang crash drive, sina Anna, Tom, Hester, at ang mga kasapi ng Anti-Tractionist League ay sumakay sa kani-kanilang mga barkong panghimpapawid at lumipad patungo sa London. Nagkaroon ng matinding laban sa himpapawid sa pagitan ng dalawang lungsod. Marami sa mga kasamahan ni Anna ang napatay, ngunit sina Anna, Tom, at Hester ay ligtas. Naiposisyon ni Anna ang eroplano sa ibabaw ng London, at pumasok si Hester dala ang crash drive. Maya-maya, iniwan ni Anna kay Tom ang pagmamaniobra ng sasakyan at siya mismo ang bumaba sa London. Hinarap niya si Valentine upang ilihis ang pansin nito, habang ginagamit ni Hester ang crash drive upang ihinto ang system ng Medusa. 60 segundo na lang bago sumabog ang missile, ngunit sa huling sandali ay nagawa ni Hester na pigilan ito. Habang tinitingnan ni Valentine si Hester, sumigaw si Anna sa kanya na tumakbo na. Tinulak ni Valentine si Anna mula sa plataporma, dahilan ng kanyang pagkamatay. Pagkatapos hinarap ni Valentine ang kanyang anak na si Catherine sa labas at inalok itong sumama sa kanya sa ligtas na lugar. Subalit sinermonan siya ni Catherine dahil sa pagpatay ng napakaraming tao alang-alang sa kapangyarihan, at tumakbo siya papasok. Sa control room ng London, pinatay ng mga tauhan ni Valentine ang lahat ng operator. Galit at desperado, nagpa siya si Valentine na ibangga ang buong lungsod ng London sa shield wall upang sirain ito, isinapanganib ang buhay ng dalawang lungsod. Sinubukan ni Catherine na hilain ang mga preno, ngunit nasira na ang sistema. Tinawagan niya si Tom sa radyo upang sabihin ang sitwasyon. Sinabi ni Tom na buksan niya ang pintuan ng makina. Lumipad si Tom papasok sa sistema ng mga makina gamit ang kanyang eroplano at pinasabog ang mga ito sa pag-asang mapipigilan ang pagbangga ng London sa pader. Samantala, sumakay si Valentine sa isang eroplano upang makatakas sa pagbagsak. Ngunit hinarap siya ni Hester at tinutukan ng baril. Naglaban silang dalawa, at naalala ni Hester na nagkaroon ng relasyon ang kanyang ina kay Valentine. Dahil dito, sandali siyang na-distract kaya nagkaroon ng bentahe si Valentine. Sa huli, nakalaya si Hester at nakasakay sa eroplano ni Tom. Nang makasiguro siyang ligtas, pinaputok ni Tom ang isang missile patungo sa eroplano ni Valentine at tuluyang pinatay si Valentine. Huminto ang London ilang segundo bago bumangga sa pader, at lumabas ang lahat ng mga residente.
Naglakad sila patungong Shanbo upang magsimula ng bagong buhay. Nagtatapos ang pelikula sa pagyakap ni Tom at Hester, nangangakong maglalakbay silang magkasama sa buong mundo.